Tumunog ang cellphone. Isang pamilyar na tunog na dati hindi pinapansin ni Maria Elena. Pero ngayon, bawat ring ay may dalang kaba sa kanyang dibdib. "Hello po," mahina niyang sagot. "Is this Maria Elena Santos?" Tanong ng isang boses na malamig at walang emosyon sa kabilang linya. "From the Accounting Department of Manila General Hospital. This is a final notice regarding your late husband's outstanding balance." Nanlamig ang mga kamay ni Maria Elena. Ang mga salitang iyon, final notice, ay parang martilyong pumukpok sa kanyang sentido. Napahigpit ang hawak niya sa luma niyang cellphone. "Pasensya na po, ma'am." Nanginginig ang kanyang boses. "Naghahanap pa po ako ng paraan. Makikiusap lang po sana ako ng kaunti pang palugit." "The extension has been given 3 times, Mrs. Santos. We need the full payment by the end of the month." Pagkatapos ng tawag, napaupo si Maria Elena sa isang sulok ng kanilang maliit na kwarto. Napatingin siya sa kanyang 6 na taong gulang na anak, si Santino, na mahimbing na natutulog. Para sa kanya, para sa kinabukasan ng batang ito, kailangan niyang kayanin ang lahat. Ang trabahong papasukin niya ngayon sa Maynila, ang kanilang huling pag-asa. Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Reyes ay dahan-dahang bumukas na parang bibig ng isang higanting nag-aanyaya sa kanila sa isang mundo na ibang-iba sa kanilang kinagisnan. Napakalawak ng hardin, napakataas ng mga pader, para itong isang kahariang walang init. Isang babaeng elegante, nakasuot ng puting bestida, ang sumalubong sa kanila sa may pintuan. Ang nangiti nito ay perpekto, ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Siya si Isabel Reyes, ang asawa ng kanyang magiging amo. "You must be Maria Elena," sabi ni Isabel. Ang tingin ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "I hope you are as good as the agency claims. Ayoko sa lahat ng palpak." "Makakaasa po kayo, ma'am," magalang na sagot ni Maria Elena, habang bahagyang itinago si Santino sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang pagkailang. Ang hangin sa loob ng mansyon ay mas malamig pa kaysa sa labas. Dinala sila ni Isabel sa isang malawak na silid-aklatan. Madilim sa loob. Ang makakapal na kurtina ay nakasara at tanging isang maliit na lampshade ang nagbibigay liwanag. Sa gitna ng dilim, nakaupo sa isang wheelchair ang isang lalaki. Si Don Alejandro Reyes. Matigas ang anyo ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, puno ng lamig at pagdududa. "Ikaw na ba ang bago?" tanong niya. Ang boses ay magaspang, na parang matagal nang hindi ginagamit. "Opo, sir. Ako po si Maria Elena." Tinitigan siya ni Alejandro, na parang binabasa ang buong pagkatao niya. "Taga-probinsya ka? Marunong ka ba talagang magtrabaho? O baka naman tatanga-tanga ka lang?" Ang huling kasambahay ay hindi tumagal ng 1 linggo. Bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Maria Elena. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Hindi ito ang oras para maging mahina. "Kaya ko po ang kahit anong trabaho, sir," buong tapang niyang sinabi. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod, biglang lumabas mula sa likod ni Maria Elena si Santino. Hindi tulad ng ina. Wala siyang nakikitang takot sa mga mata ng bata. Lumapit ito sa hardin kanina at pumitas ng isang maliit na bulaklak na ligaw. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ito sa lalaking nasa wheelchair. "Para sa iyo po, tito," sabi ng bata sa kanyang matinis na boses. Natigilan si Alejandro. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng galit, ay nagkaroon ng bahagyang pagkagulat. Tinitigan niya ang bulaklak, pagkatapos ay ang batang nakangiti sa kanya. Isang ngiting puro at walang anumang bahid ng kasamaan. Ilang segundo ng katahimikan ang namayani. Maging si Isabel ay nagulat sa ginawa ng bata. Biglang kumunot ang noo ni Alejandro. Ang sandaling paglambot sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng dati nitong lamig. "Umalis kayo sa harapan ko," utos niya. Ang boses ay mas malakas na ngayon. "Dalhin mo ang batang iyan sa kusina.
Ayokong makakita ng kahit sino. Mabilis na hinila ni Maria Elena si Santino papalabas ng silid. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang patulugin si Santino sa maliit na silid para sa kanila, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa silid ni Don Alejandro. Parang may isang bagay na binasag, napayakap si Maria Elena sa kanyang anak. Ito na ba ang katapusan ng bago pa lang nilang sinisimulan? Sisisantihin na kaya sila sa unang araw pa lang? Ang pag-asang dala niya papunta sa Maynila ay unti-unting nauubos. Nilalamon ng dilim ng malaking bahay na ito. Ang kadiliman, iyon ang laging unang bumubungad kay Alejandro. Kahit sa kanyang pagtulog, hinahabol siya nito. Ang pamilyar na panaginip, ang mabilis na takbo ng sasakyan, ang biglang pagkawala ng preno, ang matinis na tunog ng mga gulong na gumagasgas sa semento. Ang huling sandali ng kontrol bago siya lamunin ng karimlan. Nagising si Alejandro na basang-basa ng pawis ang likod. Napahigpit ang hawak niya sa braso ng kanyang wheelchair na nasa tabi ng kama. 3 taon na. 3 taon na siyang bilanggo sa sarili niyang katawan, sa sarili niyang pamamahay. Bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. Dala ang amoy ng mamahaling pabango na dati gusto niya, pero ngayoy parang lason sa kanyang pangamoy. "Good morning, Alejandro." Bati nito. Ang ngiti ay kasing perpekto at kasing lamig ng dati. Pinapadala ng mga abogado ang mga papeles na ito. Kailangan mo raw pirmahan. Hindi niya ito tinignan. Ang tingin niya ay nasa bintana, sa mga dahon na nalalaglag mula sa puno. Ganoon din ang buhay niya. Unti-unting namamatay. "Ilagay mo lang dyan." Walang gana niyang sagot. Hindi man lang siya tinanong ni Isabel kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Hindi man lang nito napansin ang pawis sa kanyang noo. Ang tanging mahalaga rito ay ang mga papeles, ang kumpanya, ang pera. Nang makaalis si Isabel, pumasok si Maria Elena para maglinis kasama si Santino na tahimik na nakasunod. Naiinis si Alejandro sa presensya nila, pero mas naiinis siya sa katahimikan ng malaking bahay na ito. Habang nagpupunas ng alikabok si Maria Elena, dahan-dahang lumapit si Santino sa kanyang wheelchair. Tinitigan ng bata ang mga binti niyang hindi gumagalaw. "Masakit po ba, Tito Ale?" tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng purong pag-aalala. Natigilan si Alejandro. Walang sino man ang nagtanong sa kanya niyan sa loob ng 3 taon. Ang mga doktor ay nagtatanong tungkol sa symptoms, ang mga therapist tungkol sa progress. Pero wala ni isa ang nagtanong kung masakit ba. Hindi siya sumagot. Ibinaba ni Santino ang tingin sa kanyang mga binti. Pagkatapos, sa isang iglap, ginawa ng bata ang isang bagay na hindi inaasahan. Dahan-dahan nitong ipinatong ang maliit at maiinit niyang kamay sa malamig na binti ni Alejandro. Napakagaan ng dampi, ngunit para kay Alejandro, para itong may libu-libong boltahe ng kuryente. Pumikit si Santino at bumulong. "I will pray for you po. God will make you walk again." Sa ilalim ng kamay ng bata, sa isang muscle na 3 taon ng patay at walang pakiramdam, nakaramdam si Alejandro ng isang bagay, isang bahagyang pagpitik, isang munting pag-igtad, napakabilis, na halos inakala niyang imahinasyon lang niya. Pero naramdaman naman niya, sigurado siya. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Ang puso niya, na matagal nang manhid, ay biglang tumibok ng napakabilis. Hindi maaari ito. Sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa. Sinabi nila na permanent na ang pinsala. Ngunit naramdaman niya. Isang kislap ng pag-asa, isang damdaming matagal na niyang kinalimutan, ang biglang sumabog sa loob niya. "Doktor!" Sigaw niya sa bandi na ni paimpambam. Ang boses ay puno ng pagkagulat at desperasyon na ikinabigla niya mismo. "Tawagin ninyo ang doktor ko! Bilis!" Nagulat si Maria Elena sa biglaang pagsigaw. Mula sa labas, narinig nila ang mga yapak ni na Isabel at Lorenzo na nagmamadaling tumatakbo papasok.
Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Lahat sila ay nakatingin kay Alejandro na nakaturo sa sarili niyang binti na may ekspresyong hindi nila maintindihan, isang halo ng takot, pagkabaliw, at isang nakakabinging pag-asa. Milagro. Iyon ang salitang narinig ni Isabel mula sa doktor. Isang maliit na nerve response na hindi nila maipaliwanag. Para sa mga doktor, iyon ay isang himala. Para kay Isabel, iyon ay isang babala. Isang napakalakas na babala. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood niya si Alejandro sa hardin. Itinutulak ni Maria Elena ang kanyang wheelchair. At sa tabi nito, masayang tumatakbo si Santino, humahabol sa mga paru-paro. Nakita ni Isabel ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mukha ng kanyang asawa. Isang ngiti. Hindi isang pilit na ngiti, kundi isang tunay na ngiti na bahagyang sumilay sa mga labi nito habang pinapanood ang bata. Kumuyom ang mga kamao ni Isabel. Ang nangiting iyon ay dapat para sa kanya. Ang atensyong iyon ay dapat nasa kanya. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Lorenzo sa kanyang likuran. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Bulong ni Lorenzo. Ang boses ay puno ng kaba. Masyado na siyang nagiging malapit sa bata. Isabel, paano kung gumaling siya? Paano na ang plano natin? Hinarap siya ni Isabel. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Huwag kang mag-alala. Sabi niya, ang boses ay malamig at kontrolado. Ang apoy na dala ng pag-asa ay madaling apulahin. Kailangan lang natin ng tamang lason. Kinagabihan, pumasok si Isabel sa silid-aklatan kung saan nagbabasa si Alejandro. Umupo siya sa tapat nito, nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala. Napansin ko lang, Alejandro, tila gumaganda ang iyong pakiramdam itong mga nakaraang araw. Simula niya, tumangulang si Alejandro, hindi inaalis ang tingin sa libro. Nagpatuloy si Isabel, ang bawat salita ay maingat na pinili. Nakapagtataka, hindi ba? Mula nang dumating ang babaeng iyan, si Maria Elena, tila nagkakaroon ka ng pag-asa. Hindi sa nagdududa ako pero hindi kaya masyadong nagkataon lang ang lahat. Baka naman may plano siya. Alam mo na, isang mahirap na byuda mula sa probinsya. Hindi niya tinapos ang sasabihin, hinayaan niya ang laso na gumapang sa isipan ni Alejandro. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, sinimulan ni Isabel na pahirapan ang buhay ni Maria Elena. Inutusan niya itong kuskusin muli ang sahig na kakalinis lang. Pinunan niya ang luto nito sa harap ng ibang mga katulong. Ginawa niya ang lahat para iparamdam dito na hindi ito karapat-dapat sa lugar na yon. Ngunit tiniis ni Maria Elena ang lahat. Bawat utos, bawat masasakit na salita ay tinatanggap niya ng may pagpapakumbaba, alang-alang kay Santino. Isang hapon, habang naghahain ng merienda si Maria Elena, sinadya ni Isabel na itulak ang baso ng juice at natapon ito sa puting carpet. Ano ka ba? Ang tanga-tanga mo naman! Sigaw ni Isabel. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Napakamahal ng karpet na ito. Yumuko si Maria Elena para linisin ang kalat, nanginginig ang mga kamay. Pasensya na po, ma'am. Isabel, tama na. Ang boses na yon ay nagpatigil sa lahat. Galing ito kay Alejandro na nasa may pintuan. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat. Ito ang unang pagkakataon na pinigilan siya nito para ipagtanggol ang isang katulong. Natigilan si Isabel na palitan ng matinding galit at inggit ang kanyang pagkagulat. Sa mga mata ni Alejandro, nakita niya ang proteksyon para kay Maria Elena. Kinagabihan, mula sa siwang ng pinto, nasaksihan ni Isabel ang eksenang tuluyang nagpaapoy sa kanyang galit. Nakita niyang ibinigay ni Alejandro kay Santino ang isang maliit na laruang kotse, isang dekuryenteng modelo na alam niyang libo-libo ang halaga. Iyon na.
Ang pag-asa ni Alejandro ay nagiging pagmamahal na. At ang pagmamahal na yon ay hindi para sa kanya. Mabilis niyang pinuntahan si Lorenzo sa hardin. Madilim na at ang tanging liwanag ay galing sa buwan. Hindi na ito maaari. Mariin niyang sinabi, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Tumingin siya sa mga mata ni Lorenzo. Ang kanyang desisyon ay buo na. Tapusin na natin ito. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Maria Elena ang isang bagay na kakaiba sa loob ng mansyon. Isang bagay na hindi lamig kundi init. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang umaga, habang itinutulak niya ang wheelchair ni Don Alejandro sa hardin para magpaaraw, bigla itong nagsalita. "Ikwento mo sa akin ang buhay ninyo sa Pampanga," sabi nito. Ang boses ay mas malumanay kaysa dati. Nagulat si Maria Elena. Sa unang pagkakataon, tinanong siya nito tungkol sa kanyang sarili. Kaya't nagkwento siya. Ikinuwento niya ang kanilang simpleng bahay, ang ilog kung saan naliligo si Santino, at ang mga pangarap niya para sa kanyang anak. Nakikinig lang si Alejandro at sa pananahimik nito, naramdaman ni Maria Elena ang isang uri ng pag-unawa. Isang koneksyon na hindi niya inaasahan, ngunit ang munting init na yon ay sinundan ng isang nanunuot na lamig. Nagsimula ang lahat sa isang mamahaling brotse ni Ma'am Isabel. "Nawawala ang brotse ko," anunsyo ni Isabel sa sala. Ang boses ay puno ng pagkataranta. "Iyong may diamante. Sigurado akong dito ko lang iniwan sa mesa." Lahat ng katulong ay naghanap. Kinakabahan si Maria Elena dahil siya ang huling naglinis sa lugar na yon. Ang mga mata ni Isabel ay laging nakatutok sa kanya, puno ng pagdududa. Maya-maya pa, natagpuan ang brotse sa ilalim ng isang maliit na kabinet, malapit sa basurahan kung saan tinapon ni Maria Elena ang mga alikabok. "Hay! Salamat!" sabi ni Isabel, pero ang tingin nito kay Maria Elena ay nanatiling matalim. "Sa susunod, mag-ingat ka sa paglilinis. Baka may matapon kang mahahalagang bagay." Hindi na lang umimik si Maria Elena, ngunit isang binhi ng kaba ang naitanim sa kanyang puso. Kinabukasan, habang siya'y nagwawalis sa pasilyo, palihim siyang nilapitan ni Manang Lydia, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. "Hija, mag-ingat ka," bulong nito, habang palingalinga sa paligid. "Mag-ingat ka kay Ma'am Isabel." Hindi na nagpaliwanag pa ang matanda, at mabilis na itong umalis. Iniwan si Maria Elena na mas lalong naguluhan at natakot. Ang takot na yon ay mas lumala ng madamay ang kanyang anak. Isang hapon, isang mamahaling florera ang natagpo ang basag sa sahig ng sala. Naroon si Santino, naglalaro sa di kalayuan. Agad siyang sinugod ni Isabel. "Anong ginawa mo, bata ka?" sigaw nito. "Alam mo ba kung gaano kamahal iyan? Walang hiya ka." "Hindi po ako, ma'am," umiiyak na sabi ni Santino. "Hindi ko po hinawakan iyan." Pero hindi nakinig si Isabel. Niyakap ni Maria Elena ang kanyang anak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Ang puso niya ay nadudurog. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang kanyang anak, ngunit wala siyang lakas ng loob na kalabanin ang ginang ng mansyon. Ang gabi ring iyon, habang naghahapunan, biglang tumayo si Isabel. Ang kanyang mukha ay seryoso at malamig. "Isang bagay na napakahalaga sa akin ang nawawala," deklara niya. Ang boses ay dinig na dinig sa tahimik na silid kainan. "Ang diamond necklace na regalo sa akin ni Alejandro noong aming anibersaryo." Lahat ng mga katulong ay napayuko. Naramdaman ni Maria Elena na nanuyo ang kanyang lalamunan. Tumingin si Isabel sa kanilang lahat, ngunit ang mga mata nito ay huminto at tumitig ng diretso sa kanya. Isang tingin na puno ng kasamaan at akusasyon. "Bibigyan ko kayo ng hanggang bukas para isauli ito," sabi ni Isabel. Ang boses ay matigas na parang bakal. "Kapag hindi ito lumitaw, ipapatawag ko ang mga pulis." Naramdaman ni Maria Elena na gumuho ang mundo sa kanyang paanan.
ang mga pulis. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan, kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang akusasyon ni Isabel ay parang bombang sumabog sa loob ng mansyon, at ang mga piraso nito ay tumusok ng direkta sa puso ni Alejandro. Isang bahagi niya, ang luma, mapait, at mapagdududang si Alejandro, ay gustong maniwala. Madaling maniwala sa kasamaan. Sanay na siyang mabigo. Sanay na siyang pagtaksilan. Isang mahirap na babae, isang malaking utang, isang mamahaling kwintas. Ang mga piraso ay tila nagtutugma sa isang lohikal ngunit malupit na larawan. Ngunit may isa pang boses sa loob niya. Isang boses na bago pa lamang tumutubo. Ang boses na nakakaramdam ng init sa tuwing mumuwi ng ngumingiti si Santino. Ang boses na nakakakita ng sinseridad sa mga mata ni Maria Elena. Ayaw maniwala ng boses na yon. Kailangan nating tumawag ng pulis, Alejandro, giit ni Isabel habang nagpapahid ng mga pekeng luha sa kanyang mga mata. Isang perpektong pag-arte. Hindi na ako ligtas sa sarili kong pamamahay. Ako ang magdedesisyon niyan. Malamig na sagot ni Alejandro. May kailangan siyang patunayan sa kanyang sarili. Nang mag-isa na lang siya, tinawagan niya si Mang Tonyo, ang kanyang pinagkakatiwalaang driver. Gusto kong makita ang CCTV footage sa sala mula kahapon. Utos niya. Sa kanyang laptop, pinanood niya ang mga recording. Walang kakaiba. Hanggang sa nakita niya ang isang eksena sa gitna ng gabi. Walang ibang tao. Si Maria Elena lang, nasa kusina. Hindi ito nagnanakaw. Nakaluhod ito sa sahig. Ang mga kamay ay magkadaop. Nagdarasal. Kahit walang tunog, nakikita ni Alejandro ang paggalaw ng mga labi nito, ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Nakita niya ang dalisay na pighati at takot. Ang isang magnanakaw ba ay iiyak sa Diyos para patunayan ang kanyang kawalang sala? Isasara na sana niya ang laptop, kumbinsido na nang biglang pumasok sa silid si Lorenzo. "Kuya, pasensya na sa abala," sabi nito, mukhang nag-aalala. Pero kanina, narinig ko si Maria Elena na may kausap sa cellphone. Nabanggit niya ang tungkol sa isang malaking utang na kailangan niyang bayaran kaagad. Para itong isang suntok sa sikmura ni Alejandro. Ang pagdududa ay bumalik, mas malakas pa kaysa dati. Isang motibo, isang malinaw na motibo. Hindi na niya kaya ang pagkalito. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig ni Maria Elena. Pinatawag niya ito sa kanyang silid-aklatan, ang lugar kung saan una silang nagkita. Umupo si Maria Elena sa upuang nasa harap niya. Ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Ang mga mata nito ay namumugto, puno ng takot. Tinitigan siya ni Alejandro ng diretso sa mata, sinusubukang hanapin ang kahit anong bahid ng kasinungalingan. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Maria Elena," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit mabigat. "Ikaw ba ang kumuha?" Napasinghap si Maria Elena. Umiling siya at muling namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Hindi po, sir. Sumpa ko po sa Diyos, hindi ko po magagawa iyon." Bago pa man siya makapagsalita muli, bumukas ng malakas ang pinto. Si Santino. Tumatakbo ito papasok, ang mukha ay basang-basa ng luha. "Huwag niyo pong saktan ang nanay ko," sigaw ng bata. Ang boses ay nagmamakaawa. Huminto ito sa harap ni Alejandro, humihingal. "May ipapakita po ako sa inyo." Itinaas ng bata ang kanyang maliit na kamay at dahan-dahan itong ibinuka. Sa gitna ng kanyang palad, sa ilalim ng liwanag ng ilaw, may isang bagay na kumikinang. Ang lahat ng mata ay napako sa maliit na palad ni Santino. Para sa isang sandali, huminto ang paghinga ni Maria Elena. Pag-asa. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib. Paano kung natagpuan nga ng kanyang anak ang kwintas?
Ngunit ang kumikinang na bagay ay hindi diamante. Isa lamang itong pilak na balat ng candy na maingat na tiniklop ng bata para magmukhang alahas. Isang tawa ang pumunit sa katahimikan. Si Isabel na nakatayo sa may pintuan kasama si Lorenzo. Ang tawa niya ay puno ng pangungutya. "Anong klaseng palabas ito?" sabi ni Isabel habang papalapit. "Pati bata ginagamit sa inyong drama. Huli na kayo." Hinawakan ni Maria Elena ang kamay ni Santino. Nanginginig. Ang pag-asa ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na hukay ng kawalan. "Tapos na ang pasensya ko," deklara ni Isabel. Tumingin siya sa dalawang security guard na kasama niya. "Halugugin ninyo ang mga gamit nila. Ngayon din." "Isabel, teka lang." Sinubukang pumigil ni Alejandro, ngunit ang boses niya ay natabunan ng kumpiyansa ni Isabel. "Bakit, Alejandro? May itinatago ka ba para sa kanila?" Tanong ni Isabel. Ang mga mata ay nanghahamon. Walang nagawa si Alejandro kundi ang manood. Dinala ng mga guwardiya ang luma at gutay-gutay na bag ni Maria Elena mula sa kanilang silid. Isa-isa, inilabas ang mga damit nila, mga damit na kupas at simple, at pagkatapos, mula sa isang maliit na bulsa sa ilalim ng bag, isang bagay ang nahulog. Kumislap ito sa sahig na gawa sa marmol, isang ahas na gawa sa mga diamante, ang nawawalang kwintas. Napatakip ng bibig si Maria Elena. Hindi akin yan." Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. "Paano nangyari ito? Paano ito napunta roon?" "Ayan," sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay nagtatagumpay. Itinuro niya si Maria Elena. "Isang magnanakaw at nagmamaang-maangan ka pa na mabait ka. Pinalabas mo na anghel ang anak mo para makuha ang simpatsya ng asawa ko." Bawat salita ni Isabel ay parang sampal. Ang mga tingin ng ibang katulong ay puno ng paghuhusga. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa buong pagkatao ni Maria Elena. Wala siyang masabi. Walang maniniwala sa kanya. Tumingin siya kay Don Alejandro. Nag-iwas ito ng tingin. Ang mukha nito ay isang blangkong pader. Ngunit nakita ni Maria Elena ang sakit at pagkabigo sa mga mata nito bago ito tuluyang nagtago sa likod ng isang malamig na maskara. Ang ebidensya ay nasa sahig, malinaw at hindi maikakaila. Pinikit ni Alejandro ang kanyang mga mata. Nang magsalita siya, ang init na nagsimulang maramdaman ni Maria Elena mula sa kanya ay tuluyan ng naging yelo. "Umalis na kayo," sabi ni Alejandro. Ang boses ay mahina, ngunit pinal. Walang emosyon, walang awa. Iyon na ang hatol. Hinila ni Maria Elena si Santino na umiiyak ng walang tunog. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, bawat hakbang ay parang may bigat ng 1,000 kilo. Ang bawat tingin ng mga taong nadadaanan nila ay parang mga karayom. Paglabas nila ng malaking tarangkahan, bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikidalamhati sa kanila ang langit. Niyakap ni Maria Elena ang kanyang anak. Wala na sila. Wala nang babalikan. Wala nang pag-asa. Bigla, isang matinding sakit ang kumirot sa kanyang dibdib. Isang sakit na napakatinik, na halos hindi siya makahinga. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang huli niyang nakita ay ang umiiyak na mukha ni Santino at pagkatapos, ang lahat ay naging dilim. Bumagsak si Maria Elena sa basang semento, walang malay. Sa gitna ng malakas na ulan, ang tanging maririnig ay ang nakakabinging sigaw ng isang bata na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ina. Nawala na sila. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi. Kanina lang, ang munting halakhak ni Santino ay nagbibigay ng kakaibang buhay sa mga pader na ito. Ngayon, ang tanging natira ay ang malamig na hangin at ang bigat ng isang maling desisyon. Nakatulala lang si Alejandro sa bintana. Pinapanood ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang ebidensya ay malinaw. Ang kwintas
ay nasa bag ni Maria Elena. Iyon ang sinasabi ng kanyang isip. Ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw ng ibang katotohanan. Naaalala niya ang mga mata ni Maria Elena, mga matang puno ng takot, hindi ng kasakiman. Naaalala niya ang pag-iyak ni Santino, isang iyak ng bata na gustong protektahan ang kanyang ina, hindi isang kasangkapan sa panloloko, isang bagay ang mali. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Alejandro ang isang damdaming mas malala pa sa sakit ng kanyang mga binti. Pagsisisi. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Mang Tonyo. "Sir." Narinig ni Alejandro ang pagkataranta sa boses ng matandang driver. "Sir, si Maria Elena po. Anong nangyari sa kanila?" Mabilis na tanong ni Alejandro. Ang puso niya'y biglang kumabog. "Hinimatay po siya paglabas ng gate. Dinala namin sa ospital." "Sir," sabi ng doktor, kritikal daw po ang lagay niya. Inatake sa puso. Bawat salita ay parang isang suntok na nagpabagsak sa kanya. Inatake sa puso. Kritikal. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasalanan niya ito. Ipinatapon niya ang isang babaeng may sakit sa gitna ng ulan. Nabitawan niya ang cellphone. Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang boses ni na Isabel at Lorenzo na nag-uusap sa pasilyo. Hindi nila alam na nakikinig siya. Paano kung mamatay siya? Boses iyon ni Lorenzo, puno ng kaba. "Kasalanan natin ito, Isabel." "Mas mabuti nga," sagot ni Isabel. Ang boses ay walang anumang bahid ng awa. Isang problema na ang nawala. At ngayon, wala nang makakapagpaalala kay Alejandro sa kanila. Atin na ang lahat. Narinig niya ang katotohanan. Ang hubad at nakakasulasok na katotohanan. Isang sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Alejandro. Isang sigaw ng galit, ng pighati, ng matinding pagsisisi. Tumingin siya sa kanyang mga binti. Ang mga binting naging simbolo ng kanyang kahinaan, ng kanyang pagkakakulong. Dahil sa mga ito, hindi niya sila naprotektahan. Dahil sa mga ito, nagawa niyang maniwala sa mga kasinungalingan. Hindi na ngayon. Ang imahe ni Maria Elena na nakahandusay sa semento at ang umiiyak na mukha ni Santino ay sumiklab sa kanyang isipan. Hinawakan niya ang dulo ng kanyang kama. Gamit ang bawat hibla ng kanyang lakas, ang bawat piraso ng galit at pagmamahal sa kanyang puso, itinulak niya ang kanyang sarili. Pataas. Nanginginig ang kanyang mga braso. Sumisigaw sa sakit ang kanyang mga kalamnan na matagal nang hindi gumagalaw. Ngunit hindi siya tumigil. Sa isang iglap, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ang kanyang mga paa ay sumayad sa sahig. Nakatayo siya, kahit nanginginig, at hirap na hirap. Ngunit ang katawan niya ay hindi pa handa. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa sahig. Ngunit sa pagbagsak na yon, hindi niya naramdaman ang pagkatalo. Naramdaman niya ang paglaban. Sumigaw siya, hindi na para kay Isabel o Lorenzo, kundi para sa tanging taong mapagkakatiwalaan niya. "Mang Tonyo, dalhin mo ako sa ospital. Ngayon din." Ang amoy ng ospital, isang halo ng antiseptiko at sakit, ang sumalubong kay Alejandro. Itinulak ni Mang Tonyo ang kanyang wheelchair sa isang tahimik na pasilyo patungo sa intensive care unit. Bawat pag-ikot ng gulong ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Doon, sa labas ng isang silid na may salamin, nakita niya si Santino. Nakaupo ang bata sa isang upuan. Ang ulo ay nakayuko. Ang maliliit na balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Walang salitang namutawi sa bibig ni Alejandro. Anong sasabihin niya sa isang batang ninakawan niya ng ina? Lumapit si Mang Tonyo. Ang mukha ay seryoso. May inabot itong cellphone sa kanya. "Sir, may kailangan po kayong makita." Sa screen ng cellphone, isang video ang nagplay. Kuha ito mula sa dashcam ng sasakyan ni Alejandro
Nakapark sa tapat ng garahe ilang linggo na ang nakalipas. Sa video, malinaw na nakita ni Alejandro ang kanyang kapatid na si Lorenzo. Palinga-linga, bago yumuko sa tapat ng gulong ng kanyang sasakyan. May pinutol ito, isang bagay sa preno. Nanlamig ang buong katawan ni Alejandro. Hindi ito aksidente. Ito ay pagtatangka sa kanyang buhay. Matagal ko na po silang pinaghihinalaan, sir. Mahinang sabi ni Mang Tonyo. Nag-play ito ng isa pang file, isang audio recording naman. Boses yon ni Isabel, kausap si Lorenzo sa telepono, malinaw na pinag-uusapan ang plano ng pagtatanim ng kwintas sa bag ni Maria Elena. Ang ebidensya, ang tunay na ebidensya, hindi ito kasinungalingan o hinala. Ito ang katotohanang sumasampal sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Isang nurse ang lumabas. Gising na po ang pasyente, hinahanap niya ang kanyang anak. Napatayo si Santino at mabilis na pumasok sa loob. Tumingin si Alejandro mula sa salamin. Nakita niya si Maria Elena, maputla at mahina, ngunit buhay. Dahan-dahan itong itinaas ang kamay at hinaplos ang pisngi ng kanyang umiiyak na anak. Sa sandaling iyon, dumating sina Lorenzo at Isabel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Alejandro, kamusta na siya? Tanong ni Isabel. Akmang hahawakan ng kanyang braso. Inalis ni Alejandro ang kamay nito. Ang lamig sa kanyang mga mata ay higit pa sa yelo. Huwag mo akong hawakan, sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng panganib. Itinaas niya ang cellphone ni Mang Tonyo. Dahil alam ko na ang lahat. Ipinakita niya ang video. Nanigas si Lorenzo sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Napanood niya ang sarili niyang anino sa screen na gumagawa ng karumaldumal na krimen, ang pagputol sa preno na halos pumatay sa sarili niyang kapatid. Ano yan? Nauutal na sabi ni Isabel. Sinusubukang magpakita ng pagkagulat. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. Ito ang katotohanan, mariing sabi ni Alejandro. Pinindot niya ang play sa audio recording. Umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ang boses ni Isabel. Ilagay mo sa pinakailalim ng bag niya para hindi mahalata agad. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Pagkatapos nito, atin na ang lahat. Natahimik ang lahat. Ang maskara ni Isabel ay tuluyang gumuho. Ang natira na lamang ay ang hubad na kasamaan sa kanyang mga mata. Si Lorenzo naman ay napayuuko, talunan at walang masabi. Sa gitna ng katahimikan, dalawang unipormadong pulis ang lumitaw mula sa dulo ng pasilyo kasama si Mang Tonyo. Siya na pala ang tumawag. Lorenzo Reyes, Isabel Reyes, sumama kayo sa amin. Sabi ng isang pulis, kayo ay inaaresto sa salang, attempted murder at pagnanakaw. Walang naganap na pagtutol, walang pagwawala. Ang bigat ng katotohanan ay tuluyan ng dumagan sa kanila. Habang pinoposasan ng mga pulis ang kanilang mga kamay, ang mga mata ni Isabel ay puno ng galit. Habang ang kay Lorenzo naman ay puno ng pagsisisi at takot. Habang hinihila sila palayo, napatingin si Alejandro sa salamin ng silid ng ICU. Nakatingin din pala sa kanya si Maria Elena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang namutawi. Ngunit sa tingin na iyon, lahat ay nasabi na. Pagkakamali, pagsisisi, at isang maliit, nanginginig na binhi ng pagpapatawad. Nawala na ang dilim. Ang liwanag ng katotohanan, kahit masakit, ay sa wakas ay sumikat na. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating malamig at madilim na mansyon ng mga Reyes ay isa ng tahanang puno ng liwanag. Ang makakapal na kurtina ay palaging nakabukas. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Ang katahimikan ay napalitan na ng mga halakhak ng isang bata. Para kay Maria Elena, ang lahat ay parang isang panaginip na hindi niya gustong magising. Ang kaso laban kina Isabel at Lorenzo ay umuusad na. Haharapin nila ang hustisya para sa lahat ng kanilang mga kasalanan.
Isang araw, dinala siya ni Don Alejandro sa isang malaking pagtitipon sa hardin. Maraming mga kamera, maraming mga reporter. Kinakabahan si Maria Elena, ngunit ang nangiti ni Santino na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumayo si Alejandro mula sa kanyang wheelchair. Sa tulong ng isang tungkod, dahan-dahan siyang lumakad papunta sa isang maliit na entablado. Bawat hakbang ay mabagal, ngunit matatag, isang testamento ng kanyang determinasyon. Sa harap ng lahat, inanunsyo niya ang pagtatatag ng isang foundation. Ang pundasyong ito, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas, ay tatawagin nating bagong pag-asa. Dahil natutunan ko na ang pag-asa ay hindi laging matatagpuan sa malalaking bagay. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang maliit na bata na may dalang dasal at isang bulaklak na ligaw. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Santino at ngumiti. Ang pundasyong ito ay para tulungan ang mga batang katulad niya. At nais ko ring ipaalam sa inyong lahat, dagdag niya, na opisyal ng magiging anak ko si Santino Reyes. Isang init ang gumapang sa dibdib ni Maria Elena habang pinapanood niya si Santino na tumakbo papunta kay Alejandro para yumakap. Ito na ang katuparan ng lahat ng pangarap niya para sa kanyang anak. Kinagabihan, habang natutulog na si Santino, pinuntahan siya ni Alejandro sa tabi ng swimming pool. Ang mga ilaw mula sa ilalim ng tubig ay nagbibigay ng isang mahinahong liwanag sa kanilang paligid. Maria Elena, simula ni Alejandro, wala akong ibang gustong sabihin kundi salamat. Salamat sa pagdating ninyo sa buhay ko. Iniligtas ninyo ako sa maraming paraan. Sir, kayo po ang nagligtas sa amin, sagot niya. Umiling si Alejandro. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng sinseridad at isang damdaming hindi pa niya nakikita dati. May kasalanan ako sa'yo, pag-amin niya. Hindi ako naniwala sa'yo at habang buhay kong pagsisisihan iyon. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at magaspang, ngunit ang hawak ay puno ng lambing. Hindi lang ito utang na loob, Maria Elena. Ang paggaling ko, ang bagong pag-asa ko. Nagsimula ang lahat nang makilala kita, nang makilala ko kayo ng anak mo. Huminga ito ng malalim. Mahal kita. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Maria Elena. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso dahil sa sakit ng nakaraan ay unti-unting gumuho. Ang mga luha na hindi na niya napigilan pa ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Makalipas ang isa pang buwan, sa hardin kung saan unang inabutan ni Santino ng bulaklak si Alejandro, isang bagong pamilya ang namamasyal. Hindi na kailangan ni Alejandro ng tungkod. Ang kanyang paglakad ay mabagal pa rin, ngunit bawat hakbang ay may kumpiyansa. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya si Santino. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak si Maria Elena. Mas mabilis ka na maglakad, Papa Ale, masayang sabi ni Santino. Napangiti si Alejandro. Dahil kayo ang lakas ko. Tumingin si Maria Elena sa dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Ang dating biyudang galing sa probinsya na puno ng takot at utang ay narito ngayon, buo at minamahal. Natagpuan niya ang isang pamilya na hindi niya kailanman pinangarap na magiging posible. At sa hardin kung saan nagsimula ang lahat, isang bagong pamilya ang nabuo. Isang pamilyang pinagtibay ng pagsubok, pinagaling ng pagpapatawad, at pinag-isa ng isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang unos.